doon sa nakaraang vlog, yung point of view na yon is point of view ng estudyante. Ngayon, sa vlog na to, pag-uusapan natin yung point of view ng isang teacher o professor naman para kahit papano magkaroon kayo ng idea na ano yung difference ng point of view ng student at ng doon pala sa mga hindi nakakaalam. Isa akong naging university professor ako ng mga 5 to 6 years. Kaya kahit papano, meron akong may share na point of view or kahit anuman sa pagiging professor or teacher. Kasi, bakit ko ba hiniwala ito? Kasi lahat naman, halos lahat is naging estudyante or student. So, meron kayong student point of view or perspective. Pero hindi po lahat naging teacher or university professor. Kaya sa mga hindi naging teacher or university professor, yung nakikita lang ng mata nyo, yung na-observe nyo is yung obvious na nangyayari or point of view ng professor or teacher. Kaya sa vlog na to or sa video na to, i-share ko sa inyo yung mga hindi nyo nakikita behind the scene na point of view ng professor or teacher, kumbaga. Meron kasing pagkakaiba sa Pilipinas yung pagiging teacher or professor. So pag teacher ka, teacher din naman ng professor, pero ang professor is ay parang mas mataas na title. Kumbaga kasi nagtuturo ka sa university level, undergrad or graduate school. Pag teacher is ginagamit yung title na yun pag nasa grade school, nursery or high school. Yun ang pagkakaalam ko. Ito tayo sa point of view ng isang university professor or prof, kumbaga ang tawag sa amin. First, yung obvious na nakikita nyo is yung ginagawa namin is nagtuturo kami. Okay, nagpe-present kami sa harapan nyo, tinuturo namin yung mga naka-assign sa amin na subject, kumbaga, which is obvious naman sa inyo, makikinig kayo, mag-recite kayo and whatsoever. Yun yung obvious na point of view. Pangalawang point of view, kailangan din mag-aral nung prof, kumbaga. Kasi paano mo matuturo? Paano ka magtuturo kung hindi ka nag-aral? 'Di ba? Or hindi ka makakapagturo ng maayos kung hindi mo inaral yung ituturo mo na topic, kumbaga. So kailangan mo magbasa sa libro, sa internet, articles or whatsoever para maturo mo yung topic na gusto mo or lesson plan na gusto mo. So, pangalawa yun, kailangan mo mag-aral. Pangatlo is kailangan mo ding mag-prepare ng course material, kumbaga. Like yung mga quizzes, projects, finals exam, midterms exam, minsan may prelims exam pa, sit works, syempre yung recitation, homework, kailangan mong i-prepare lahat yon. Okay, so pine-prepare din namin yun na baka kasi sabihin nyo nire-recycle namin yung mga yon. Oo, pwede siyang i-recycle, pero pag yung dean is nag-request na kailangan na natin i-update yung course curriculum or yung course program, kailangan mo ding i-update ang lahat, mga PowerPoints mo, kasi luma na yun eh. So yun yung tingin ko isa sa pinakamahirap na ginagawa is yung mag-prepare ng course material, mag-prepare ka, kasi lahat i-update mo, matrabaho. So yun ang sa akin, yun yung pinaka-stressful, kumbaga. Hindi kasi ako nagre-recycle ng mga quizzes and mga course material pag nag-request na yung program head mo na i-update yung mga course requirement na yun. Pangapat,
maliban doon sa tatlong nabanggit ko, minsan na-assign din kami sa ibang trabaho. Katulad ng sa akin, na-assign ako as class advisor, kumbaga, 'di ba? Or ma-assign ka as organizer ng sports event, or i-assign ka ng program head na mag-lead nitong project na to. So, yun nga, pwede ka maging class advisor, ililid mo yung class sa mass. Tapos, ang sa case ko kasi, naging class advisor ako. Tapos, yung before ako umalis ng Pilipinas, na-assign ako as head of research nung, ayoko magbanggit ng school, head of research nung school na yung university na yun, dun sa branch na yun. So, medyo yung dean mismo, yung dean ng program namin, yung program head, kasi nakita nilang nakapag-publish ako ng paper at na-impress sila doon sa ginawa ko at nag-present din ako locally. Ginawa ko head ng research, kumbaga. So, kailangan ko mag-produce ng research, kahit isang research per year, kasi kailangan sa university yon, kumbaga. Okay? So, yun yung pang-apat. Ang kagandahan naman dun, every time na i-assign ka ng university ng mga ganong posisyon, syempre may bayad, pero very minimal. Kumbaga, di naman libo-libo, like hundreds lang siguro per month. Parang allowance lang siguro. Hindi ko na matandaan kung magkano, pero merong mga allowance yan. Lalo na pag kunwari nakapag-publish ka ng paper, babayaran ka ng university, at saka may grant ka or fund para syempre hindi naman mahirap, 'di ba? So, yun. At lastly, pang-5, connected din sa binabanggit ko, na pag university professor ka, isa din sa trabaho mo is makapag-contribute in terms of research. So, lately ko lang nalaman yun, siguro in the latter part ng career ko bilang university professor, na sa pagtuturo, mataas ang ang grade ko, pero kailangan mo ding mag-ambag sa research. So, hindi po mahirap ang research. Gumawa ng research o article, ang dami mong pagdadaanan. Magkaiba kasi yung gagawa ka ng group project versus research. Medyo academic approach, mga journal, mga references ka nun. Tignan nyo na lang sa internet kung gaano kakaiba gumawa ng research versus yung mga project na yun. Ngayon, nabanggit ko na yung mga iba't ibang ginagawa ng isang professor para may idea kayo na hindi lang pagtuturo talaga ang ginagawa namin. So, doon sa 5 yun lang yung main task. Meron pang compute ng grade, kasama naman na yun, di ba? Hindi pa kasama yung mga pasaway na estudyante, kailangan mong i-guidance. Marami pa. So, kasali din doon is kapag kunwaring hindi mo pa nako-complete yung masters mo or doctorate mo, kailangan mo pang isabay sa aral yun. Kumbaga, kung gusto mo yun talaga yung career mo at gusto mong umangat sa university na yun or sa position na yun, kumbaga. Okay. So, doon sa uri ng professor ka naman, 'di ba? Doon sa perspective ng student, either mabait o terror ka o walang kwenta. So, ang sa akin, sa point of view ko, isa ako sa professor na stricto pero mabait. Okay, galante ako sa grade. Doon sa mga estudyante ko na nakakamuka sa akin o nakakaalala sa akin, alam nyo yan na pag may ginawa kayo at deserve nyo yung grade na yun, bibigyan ko kayo lahat ng uno. Kahit lahat yung isang class is ginawa lahat ng mabuti, yung mga pinapagawa ko, kaya kong bigyan lahat yung class ng uno, kumbaga. Hindi ako madamot. Pero stricto ako. Paano ko nasabing stricto? Nambabagsak ba ako? Oo, nambabagsak ako. Sa totoo lang, sobrang dami ko nang nabagsak dahil sa grade.
kasi hindi pumapasok, hindi nagpapasa ng ganito. Pero pag may mga bumabagsak na ganyan, midterms pa lang natatansya ko na kung sino. So syempre parang proactive ako, ini-email ko na anong nangyari, ganito, ganyan, ganyan. May chance ka pa para baguhin or i-improve yung grade mo. Pero kung wala talaga, wala talaga. Pero pag yung estudyante is katulad nung nangyari dun sa estudyanteng namatay, point something na lang, hindi pa pinalusot. Grabe naman yun. Sa akin, ako kasi, pag iba-iba kasi, sa akin kasi, pag 74 point something, inaalam ko kung anong nangyari. Pag reasonable, pinapasa ko na. Ina-adjust ko yung grade. Okay? Inaamin ko yun. Alam kong nasa ethics natin mga professor, yung mga ganyang galawan. Pero sa akin, titignan ko din yung perspective ng student at perspective ng magulang. Kasi hindi naman hindi naman cheap magpaaral dyan sa Canada, lalo na pag university level yung sa amin, private, mahalang tuition yung una sa lahat. Naawa ako sa magulang. So 74 something pinapasa ko na. Wala nang ano yun. Pero siyempre may reasonable. Siyempre tatanong ko sa estudyante kung anong nangyari, di ba? So yun naman yung ginagawa ko as a professor, kumbaga. Pero baka may mga nagtatanong sa inyo, bakit ganun yung mga ibang professor is masungit, terror, mababa magbigay ng grades. Ang daming rason yan. Pwedeng naranasan din nila sa ibang professor yung ganun, na gusto nilang gumante, or trip lang talaga ng prof, or talagang nature lang talaga ng prof. Pero dapat kasi pag naging professor ka, dapat ang unang yung main quality na meron ka is patience. Patience. Ang hirap kasi patience, marunong ka mag-manage ng tao. Kasi nga, manage mo nga lang yung isang tao, sobrang hirap na. How much more 30 or 30 na tao, 20 na tao, iba't ibang klase. Kailangan mong i-manage yung mga yun. Ano nga ba yung last advice ko sa mga magiging teacher or professor, or yung mga nagbabalak na maging professor, or yung mga professor na itong mga balitang to is masakit para sa akin, na yung estudyante namamatay dahil sa grade. Sana doon sa mga professor naman, maging considerate kayo, point something, palusutin nyo na. Huwag nyo namang pahirapan yung estudyante, lalo na pag nakita nyo okay naman yung estudyante, kasi malalaman mo din naman kasi sa point of view ng professor, dalawang estudyante lang ang matatandaan mo, yung loko-loko at yung magaling. Yung gitna, hindi mo matatandaan yan. Actually, hindi ko matandaan yung mga pangalan niya. Ang natatandaan ko lang yung loko-loko at saka yung magaling. Yun lang naman. Wag naman masyadong matigas yung puso, kumbaga. Magpakita din kayo ng compassion, ng mercy, kahit papano. Kasi yung alam ko sa Pilipinas, ang culture talaga is grade conscious overall ang mga bata. Kailangan nyo ipaintindi na hindi lahat nakukuha sa grade. At kayo din mga professor kayo at mga teacher kayo, lambutan nyo naman konti ang puso nyo. Intindihin nyo yung mga estudyante para at the end of the day, okay, matatandaan ka ng estudyante mo na kahit konti lang, nakapaglagay ka ng influence or impact sa buhay nila. At sa akin, yun yung gusto kong pakiramdam, na magte-thank you ng mga student. Nagpapasalamat na marami silang natutunan dahil sa iyo, sir. Naintindihan namin lahat yung ganito, which is luckily sa akin, naramdaman ko lahat kasi may mga nag-i-email sa akin na student. Minsan talagang medyo yung privacy mo, mag-i-email sa Facebook, mag-PPM sa Facebook na, uy, sir, thank you po sa lahat, ganito, nag-graduate po kami ng cum laude. Meron talagang nag-message sa akin yan at nakakataba sa puso.
yung mga ganyang comment ng mga estudyante. At yung mga estudyante, kung tingin nyo yung mga professor may impact sa buhay nyo, huwag kayong mahihiyang magpasalamat kasi sa akin, yun yung parang hinahanap ko o gusto kong maramdaman na hindi ko maramdaman sa corporate. Kaya ako nagturo.